Okay, may isang tanong dito sa material na binigay mo na hindi talaga ako mapakali. Naisip mo na ba kung ano ba talaga ang isang angel? Kasi sa isang banda, pag binabasa mo sa Biblia, parang tao sila, no? Bumababa, kumakain kasama ni Abraham, nakikipag-usap, humahawak pa nga ng kamay. Pero sa kabilang banda, may mga talata na diretsahang nagsasabing sila ay purong espiritu. So ano ba talaga? Parang may dalawang magkasalungat na ideya. At ang pinakasantro ng palaisipang ito ay yung tanong na, may kaluluwa ba ang mga anghel? Siguro himay-himayin natin yung dalawang panig para makita mo kung saan ba talaga nanggagaling tong debate na to. Magandang pag-frame yan bilang isang puzzle kasi hindi talaga ito simpleng oo o hindi na tanong. Nakaugat to sa mas malalim na konsepto kung paano natin tinitignan yung pagkakaiba ng tao, anghel at syempre ang Diyos. Pero bago tayo sumisid, kailangan mula tayong magkasundo sa mga termino. Dito kasi madalas nagsisimula yung kalituhan. Sa mga source na pinag-aaralan natin, may malinaw na pagkakaiba ang kaluluwa at espiritu. Sige, i-unpack natin yan. Ano ba ang pinagkakaiba nila based sa mga tekstong to? Okay, ang kaluluwa na psyche sa Greek o hon sa Korean, yan yung karaniwang tumutukoy sa upuan ng pagkatao. Dito nakalagay yung pag-iisip, damdamin at kalooban, yung tinatawag na intellect, emotion and will. Okay. Samantala, yung espiritu, pneuma sa Greek o yung sa Korea, yan yung mas tumutukoy sa life force, yung component natin na kayang kumonekta sa espiritual na dimensyon, lalo na sa Diyos. Okay. So para mas madali nating maintindihan, para sa'yo, yung kaluluwa o psyche ay parang operating system ng pagkatao natin. Dito tumatakbo yung isip at emosyon. Tama. Tapos, yung espiritu of pneuma ay parang Wi-Fi connection natin sa Diyos. Pwede ba yung ganong pagtingin? Perpektong analogy yan. At yan mismo ang sentro ng usapan. Ang pag-iisip, damdamin at kalooban ba ng isang anghel ay nasa kanilang operating system na kaluluwa o nasa kanilang Wi-Fi connection na espiritu? Diyan naguugat yung dalawang magkaibang argumento. Sige, simulan natin sa unang argumento. Yung mga naniniwalang posibleng may kaluluwa nga ang mga anghel. Ano ang pinakamatibay nilang ebidensya? Ang panimula nilang medyo alugin ka. Sinasabi nila ang Diyos mismo ay inilalarawan na may kaluluwa. Sa Jeremias 32:41, sinabi ng Diyos na itatanim niya ang Israel sa lupain ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang salitang ginamit para sa kaluluwa doon ay nepesh sa Hebrew. So ang lohika nila, kung ang mismong manlilikha ay may nepesh o kaluluwa, ba't hindi posibleng magkaroon din ang mga anghel na nilikha niya? Wow! Yun pa lang, malakas na. Parang sinasabi na hindi lang tao yung may konsepto ng kaluluwa sa teolohiya. So, mula sa Diyos, paano nila ito ikinokonekta sa mga anghel? Dito na pumapasok yung fascinanteng koneksyon sa pagitan ng tao at anghel. Ayon sa 1 Corinto 15:44, si Adan bilang unang tao ay may katawang makakaluluwa. Ang Greek word dyan ay psychikos, galing sa psyche o kaluluwa. Pero ayon sa parehong talata, sa muling pagkabuhay, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng katawang espiritual o pneumaticus. Okay, so nag-shift mula sa katawang nakasentro at kaluluwa papunta sa katawang nakasentro sa espiritu. Saan papasok ang mga anghel dyan? Dito na nagiging kapanapanabik kasi sa Lucas 20:36, sinabi ni Jesus na ang mga nabuhay na muli ay hindi na mamamatay dahil sila ay magiging kapantay ng mga anghel. Ngayon, pagdugtungin natin. Kung ang nabuhay na muling tao ay may katawang espiritual at nagiging tulad ng anghel, hindi ba't malakas ang implikasyon na ang mga anghel mismo ay mayroon ding katawang espiritual? Teka, klaruhin natin yung katawang espiritual. Ano ba talaga yan? Parang multo ba yan na tumatago sa pader? Kasi medyo abstract yung konsepto. Magandang tanong. Hindi siya parang multo. Ang katawang espiritual ay hindi kawalan ng katawan. Ito ay isang perpektong katawan. Isipin mo na lang, ito ay isang tunay na katawan na hindi na limitado ng ating physics. Kaya nitong kumain gaya ng ginawa ng mga anghel kay Abraham at humawak gaya ng ginawa nila kay Lot. Pero hindi ito nasisira,
hindi nagkakasakit at hindi namamatay. It's a physical form perfected for a higher dimension. Taliwas to sa sinabi ni Jesus sa Lucas 24:39 na ang espiritu ay walang laman at mga buto. Ang mga anghel, tila may katawan sila, pero isang uri ng katawan na mas mataas kaysa sa atin ngayon. So may physical form sila, pero upgraded version. Gets ko na. At kung may katawan sila, kahit pa spiritual body yan, ano ang kasunod na logic ng argumentong ito? Simple lang, kung may katawan sila na kayang makipag-ugnayan sa mundo at ang mga tao na may katawang makaluluwa ay magiging tulad nila, malaki ang posibilidad na ang mga anghel ay mayroon ding kaluluwa. At kung mayroon silang kaluluwa, doon malamang nakalagay ang kanilang malayang kalooban o free will, doon sa kanilang operating system. Yang ang buod ng unang panig. Okay, napakalinaw. Convincing yung mga ebidensya na parang tao rin sila, in a way, may katawan at posibleng may kaluluwa. Pero, may isang talata sa Biblia na parang pambasag sa buong argumentong yan, di ba? Isang linya lang, pero parang binabago ang lahat. Tama ka. At dyan tayo papasok sa ikalawang panid ng debate. Yung mga nagsasabing ang mga anghel ay purong espiritu lamang. Ang alas nila ay ang Hebreo 1:14. Direktang-direktang tanang doon. Hindi ba't ang lahat ng anghel ay mga espiritong naglilingkod? Malinaw na malinaw. Hindi sila tinawag na mga kaluluwang may katawang espiritual, kundi mga espiritu. Ito ang kanilang pundasyon. Paano naman nila sinasagot yung punto tungkol sa muling pagkabuhay, yung pagiging kapantay ng mga anghel? Ang kontra-argument nila ay ito. Ang pagiging tulad ng anghel ay isang paghahambing sa katangian, hindi sa kabuuan ng kanilang pagkatao. Maaring ang ibig sabihin lang nito ay ang mga tao, pagkatapos mabuhay muli, ay nagiging immortal at makapangyarihan, katulad ng mga anghel. Hindi raw ito otomatikong nangangahulugan na pareho na sila ng anatomy. Parang sinabing, malakas ka tulad ng isang kalabaw, hindi ibig sabihin may sungay ka na. Fair point. Isang simile, hindi isang literal na pagbabago ng species. At kahit pa sabihin nating may katawang spiritual, sila paano yun dinideal ng pangalawang panig? Sinasabi nila na kahit tanggapin pa na may katawang spiritual ang mga anghel, hindi pa rin yun patunay na may kaluluwa sila. Posible raw na ang isang anghel ay isang spirito na nananahan sa isang katawang spiritual. Ang katawan ay sisidlan lang. Ang esensya, ang pagkakakilanlan, ay nananatiling spirito. Ah, okay. Dito na siguro babalik yung analogy natin kanina. Eksakto. Dito lumalabas ang pinaka-critical na pagkakaiba ayon sa kanila. Ang tao, sa kanyang esensya, ay pangunahing inilalarawan sa Biblia bilang isang kaluluwa o psyche. Si Adan ay naging isang kaluluwang may buhay. Samantalang ang anghel ay palaging inilalarawan bilang isang espiritu, pneuma. At dito na pumapasok ang isang mahalagang tanong. Kung ang core identity ng tao ay kaluluwa at doon nakasalalay ang kanyang malayang kalooban, hindi ba't lohikal lang na isipin na kung ang core identity ng anghel ay espiritu, doon din nakasalalay ang kanilang malayang kalooban? So, ang sinasabi nila, kung saan yung core identity mo, doon din nanggagaling ang desisyon mo. Kung ang tao ay kaluluwa-centric, ang anghel ay espiritu-centric. Tumpak. Kaya para sa panig na ito, kahit pa may kaluluwa man ng isang anghel na hindi naman nila isinasara yung pinto, ang nagdedesisyon, ang sentro ng kanilang pagkatao, ang pinaka-core ng kanilang being ay ang kanilang espiritu. Kaya nang magkasala si Lucifer, ang kanyang espiritu ang gumawa ng desisyong iyon. Ang kanyang pagiging espiritu ang siyang nagdikta ng kanyang kalooban, hindi isang hiwalay na kaluluwa. Grabe, dalawang napakatibay na argumento. Sa isang banda, mukha silang may katawan at kaluluwa. Sa kabila, ang kanilang core identity ay espiritu. So, paano natin pagtatagpi-tagpiin lahat ng ito? Saan tayo dadalhin ng source material mo? Dito man nagiging tapat ang source material. Inaamin ito na sa huli, ang direktang sagot ay hindi natin alam ng may kasiguraduhan. Sa Koreana, morugetda. Isang misteryo pa rin. Pero
may isang bagay na pinagkakasunduan ng lahat. May pag-iisip, damdamin at malayang kalooban ang mga anghel. At ang debate kung kaluluwa ba o espiritu ang pinagmumulan nito ay nagbubukas ng pinto sa isang mas malaki at, sa tingin ko, mas mahalagang tanong. Ano yon? Ito yung tanong na lumabas sa isip ko habang binabasa ko to. Kung ang layunin ng Diyos ay tubusin ang mga nagkasalang nilalang, bakit kinailangan si Kristo ay magkatawang tao bilang isang Adan, isang tao para sa atin? Ba't hindi na lang siya nag-anyong isang makapangyarihang anghel para iligtas ang sangkatauhan? Oo nga, no. Parang mas efficient pa nga yun. Walang childhood, walang pagkapagod, direksyon na sa misyon. Diyan na tayo pumapasok sa teolohiya ng pagtubos o atonement. Base sa source, partikular sa aklat ng Hebreo, may dalawang malalim na dahilan. Una, hindi magiging epektibo ang pagtubos kung si Kristo ay nag-anyong anghel. Hindi dahil hindi niya tayo maintindihan, kundi dahil tayo ang hindi makakaunawa sa sakripisyo ng isang anghel. Teka, paano yun? Hindi ba't mas madramatic at mas makapangyarihan sana kung isang anghel ang nagpakasakit? Iisipin ng mga tao, wow, kahit ang isang malas Superman na nilalang nagawang magsakripisyo para sa atin, hindi ba't mas may impact yon sa psychological level? Yan ang lohikal na iisipin natin. Pero isipin mo ang mekanismo ng sakripisyo. Paano mo maipapako sa krus ang isang nilalang na kayang mag-teleport o maging invisible? At kahit pasabihin nating nagawa yon, mauunawaan ba talaga ng puso't isip ng tao ang lalim ng pagpapasakit kung ang nagdudurusa ay isang nilalang na hindi natin kapantay? Ang pagtubos, para maging tunay, ay kailangan maging katanggap-tanggap at lubos na maiintindihan ng tinutubos. Kailangan ipong mangyari sa ating level. Ang pagdurusa ng isang kapwa-tao, ng isang kapatid, yan ang tumatago sa atin. Ang pagiging isa sa atin ni Kristo ang nagbibigay bisa sa kanyang sakripisyo. Okay, gets ko yung first point. Kailangan relatable ang sakripisyo. Napaka-personal niyan. Ano yung pangalawang dahilan? Ang pangalawang punto ay mas cosmic, mas malawak. Ayon sa source, ang kasalukuyang istruktura ng panahon at espasyo o sigongan sa Koreano ay partikular na idinisenyo para sa pagtubos ng sangkatauhan. Hindi ito nakadesenyo para sa pagtubos ng mga nagkasalang anghel. Wow! Teka, parang nga exclusive naman nun. Ba't nakaset up ang universe para lang sa redemption ng tao? Paano yung mga anghel na nagkasala? Dito nagiging mabigat ang teolohiya. Batay sa interpretasyon ng source sa Hebreo 6, ang mga nagkasalang anghel dahil sa kanilang kalikasan bilang espiritu-centric ay gumawa ng isang desisyon na mas pinal, mas absoluto. Ang kanilang pagbagsak ay mula sa isang estado ng mas direktang kaalaman sa Diyos. Kaya, sa loob ng kasalukuyang kaayusan, wala ng plano para sa kanilang pagtubos. Ang buong sistema, itong buong reality natin, ay isang entablado para sa istorya ng pagtubos ng tao. Teka sandali, kung tamang pagkakaintindi ko, sinasabi mo na yung kaligtasan natin hindi lang para sa atin. Parang tayo yung bida sa isang cosmic movie na pinapanood ng mga anghel at sa tagumpay natin nakasalalay yung happy ending din nila. Ganun ba kalaki ang papel natin? Lagyan natin yan sa mas malaking konteksto. Ang plano ng Diyos, ayon sa source, ay hindi lang para iligtas ang tao. Si Kristo ay naging tao para tubusin ang tao. Pero hindi diyan nagtatapos. Sa pamamagitan ng tinubos at pinaging perpektong sangkatawahan, ang malayang kalooban ng mga tapat na anghel ay magiging ganap at perpekto rin. Ang tagumpay ng tao ang magiging katuparan ng buong paglikha kasama na ang mga anghel. Kaya nga sinasabi sa 1 Peter 1:12 na ang mga anghel ay nananabik at mamamanghang pinagmamasdan ang proseso ng kaligtasan nating mga tao. Nanunood sila. Hinihintay nila ang katapusan ng kwento natin dahil ang katapusan ng kwento natin ay katuparan din ng sa kanila. Grabe. Nakakalula isipin. Mula sa isang tila simpleng tanong kung may kaluluwa ba ang anghel, binuo natin ng isang puzzle. Nakita natin ang mga piraso na nagsasabing oo at ang mga piraso na nagsasabing hindi. At sa huli, ang nabuong larawan ay hindi lang tungkol sa mga anghel, kundi tungkol pala sa napakalaking papel natin sa isang kwentong mas malaki pa sa ating inaakala. Ang plano ng pagtubos ay hindi lang pala para sa atin, kundi para sa buong universo.
At diyan kita iiwanan ng isang panghuling palaisipan na maaari mong pag-isipan batay sa huling punto ng source material. Kung ang pagtubos mo, ang pagiging perpekto mo bilang isang tao, ang isa sa mga pangunahing susi para makumpleto ang layunin hindi lang para sa mga anghel kundi para sa buong sangnilikha. Ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay mong papel at sa iyong hindi matatawarang kahalagaan sa grand plan ng universe?